So, we believe that God called us with a reason and purpose. Ano po? Tinawag po tayo ng Panginoon ano po sa kanyang ministry dahil may reason, may purpose, may mga kadahilanan po, and that is to share the gospel and to be His witness. Ano po? And one vital role of being believers, why God saved us, is to be His witness or to testify the things that we receive, which is eternal life. We can only do this through the power of the Holy Spirit. So hindi po natin maihahayag ang salita ng Diyos kung wala po sa atin ang banal na espiritu. Kung hindi nananahan sa atin ang banal na espiritu, hindi po natin maihahayag ng tama ang salita ng Diyos ng naayos sa kagustuhan na maaaring magawa natin, but in our personal lamang po na idea or personal nating kaalaman. So napaka-importante po ng banal na espiritu when it comes sa pag-share po ng salita ng Diyos. Yung po sinasabi ng Panginoon. No? We can achieve this divine role if we are truly transformed to the image and likeness of God. So ano pa po ang ibig sabihin when we pag sinabing transform to the likeness and image of God? So ibig sabihin po ay dapat ay hindi na tayo namumuhay doon sa old life natin na katulad dati na tayo ang nasusunod. Gusto ko to. Ito ang gusto kong gawin. Dapat po hindi na ganun. Kasi kailangan po natin mag-transform to the image and likeness ng Panginoon. Ano po? Para upang sa ganun ay mapil tayo ng Holy Spirit at yung Holy Spirit ay kumilos sa atin. Amen? At meaning, a total change to our life from old, yung luma nating buhay to the new life with Christ. Kaya nasabi po doon sa Juan, sa text ay if anyone in Christ, he is a new creation. Ibig sabihin po, yung luma nating katauhan ay wala na. Ibig sabihin, yung mga gawain natin before, dapat hindi na natin ginagawa pag tayo po ay nasa Panginoon na at nagsiserve na sa Panginoon. Amen? Sabi nga po sa Romans 12 verse 2, sabi po rito, and do not be conformed to this world, but be transformed by renewing of your mind, that you may prove that good and acceptable and perfect will of God. So dapat po ay mag-transform tayo. Ano po yung sinasabi ko kanina, na dapat yung mga dati nating gawain, hindi na natin ginagawa at hindi na rin tayo nasusunod sa buhay natin. Dapat ang Panginoon na, dapat po palagi yung will ng Diyos ang nasusunod sa atin. May mga gusto man tayong gawin, tanungin natin, makakalugod ba ito sa Panginoon or ito lang ang gusto ko. So dapat po ganun palagi ang ating mga isip. Ano po. Without transforming to our new life in Christ, the Holy Spirit cannot work within us if we still in the world. So ibig sabihin, if we are still in the world, ibig sabihin, nandun pa rin tayo eh. Pinaprioritize pa rin natin yung mga gawain natin before. Kasi sabi nga, kung tayo ay nasa mundo, wala din yung pagmamahal natin, Panginoon. Amen? Therefore, we need to be transformed in our thoughts, in our acts, in everything we do. Lahat dapat nababago. Hindi lang yung babaguhin natin yung ating pananalita, pero yung ating mga ginagawa is the same thing pa rin before ng ating ginagawa. Dapat po hindi ganun. Dapat po ay total transformation. Kumbaga, sa isang computer is reformat. Walang naiwang kahit isa. Amen? So, dapat po ganun. The same thing, the same computer, pero iba na yung laman. So, dapat po ganun tayo. May total transformation. Ano po? At ang ating pong title ay The Role of the Holy Spirit in Witnessing. So, ano po bang witnessing? Ito po yung ating pag-share. Ano po? Yung kung ano po yung mga yung ginagawa ng Panginoon Diyos ay yun na po yung ginagawa natin ngayon. Yung ministry ng Panginoon noon ay yun na po yung ginagawa natin. Yun ang ating ministry. Ano po? When Jesus Christ spoke to His disciple before He ascended to heaven, He promised that He will give helper to comfort them. So ibig sabihin, ito po kasi nung during that time na siya ay mag-a-ascend na, ay nalungkot yung kanyang mga disciples. Kasi nalulungkot sila. Siyempre wala na yung master nila, wala na si Jesus Christ. Pero kailangan po mangyari yun para ang banal na espiritu ay maibigay sa kanila. Kasi without dying on the cross ni Jesus Christ po, hindi po magkakaroon ng banal na espiritu. Kaya po, para hindi sila malungkot, pinanamis ng Panginoon. God promised the Holy Spirit in order to help us to be our effective witness in Christ Jesus. So without the Holy Spirit sa ating po mga buhay, hindi tayo maging effective
witness or hindi tayo magiging effective na mag-share ng gospel. Tulad nga po ng sabi ko, ay pwede tayo mag-share in our own knowledge. Pero kapag share ko sa iyo yung gospel ng Panginoon, maaaring magkakaroon ka ng knowledge. Knowledge but without conviction. Kasi hindi naman ako ang magko-convict sa iyo eh. Ang banal na espiritu ang magko-convict sa tao. Hindi po ako. Kaya napakahalaga po ang role ng banal na espiritu sa ating buhay bilang mga Kristiyano. Amen? John 14 verse 16 hanggang 18. And I will pray the Father that He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom world cannot receive because it neither see Him or knows Him. But you know Him, for He dwells in you and will be in you. I will not leave you orphan, I will come to you. So ang banal na Espiritu po ay nasa atin. Nag-dwell sa atin ang banal na Espiritu. Kaya nga, yung pag nag-share tayo, may power. May power. Hindi po sa ating kakayahan yung power, but the power comes doon sa Holy Spirit. Amen? At kaya nga po, napakahalaga ng banal na Espiritu sa atin. The same thing with us, the Holy Spirit dwell in us to do the work of the Lord that He entrusted to us. So yung pong pag-share, iyan po yung Great Commission. Nung tayo po ay nakatanggap sa Panginoon ay God did not call us for nothing. Hindi tayo tinawag ni Lord para lang kung ano-anong bagay. Meron po tayong kailangan gawin. Yun yung Great Commission. Amen? Amen. And because without conviction of the Holy Spirit, we cannot do the will of God. Palagi po nating susundin yung sarili lang natin. Kasi kapag wala yung Holy Spirit sa atin na magko-convict, maaaring susundin pa rin natin yung kagustuhan natin, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Kasi walang conviction eh. Naranasan na po ba natin na minsan parang may gusto tayong gawin, pero alam natin na hindi yun makaka-glorify sa Lord. Kaya parang nag-iisip tayo, parang ayaw natin gawin eh. Magdadalawang isip tayo kasi yun yung tinatawag pong conviction. Kino-convict tayo ng banal na espiritu na huwag mong gawin yan. Kasi hindi na ikaw yan eh. Yung dating buhay mo yan, pero hindi na ikaw yan eh. Binago na kita. So yun po yung conviction natin na ang nagko-convict sa atin ay yung banal na espiritu. Amen? John 16 verse 7 and 8. Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you. And when he has come, he will convict the world of sin and of righteousness and judgment. So pinapakita dito na without dying on the cross ni Jesus Christ, hindi po bababa ang banal na espiritu sa atin. So kailangan pala talagang mamatay ang Panginoon. Mamatay ang Panginoong Diyos sa cross para ang banal na espiritu ay mapunta sa atin. Ano po? Mamamatay siya, then after 3 days ay mabubuhay siya at siya ay pupunta sa langit. At iiwan niya ang banal na espiritu na ating makakasama sa ating ministry. Dahil siya yung ating katulong, siya yung magtuturo sa atin, siya yung maglilid sa atin doon sa mga tao na ating shesheran. Amen? Amen. And because without dying on the cross of Jesus Christ, the Holy Spirit will not come and dwell among His people. So napakahalaga po na talagang everything lahat po ay prepare talaga ng Panginoon. Kailangan na talagang mamatay ang Panginoong Diyos sa cross para tayo po ay maligtas and yung banal na espiritu ay mapunta sa atin. Sapagkat without dying of Jesus Christ po, maaaring tayo po ngayon ay nasa mundo pa rin. Yung hindi literal na mundo, nandito tayo sa mundo. But ibig sabihin ay ginagawa pa rin natin yung mga makamundong gawain. Maaaring we are still sinning sa mga panahon na to, or maaring tayo po ay bulag pa rin sa katotohanan. Ano bang katotohanan? Maaring hindi pa rin natin alam. Maaring pag nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon ay maaring nag-i-enjoy tayo. Pero dahil nga po nasa atin na nananahan ang banal na espiritu ay may conviction. Hindi na natin ginagawa yung mga bagay na pwedeng makasakit sa ating Panginoon. Sapagkat kung tayo ay nasa mundo pa rin, how can we become a witness of Christ kung if we are still living in sin? So, yun po ang mahalaga.
Therefore, we are that salt and light of the world because Jesus is in our heart and the Holy Spirit is living in us, dwell in us. Kaya nga po, sinasabi ng text ng Bible, we are the temple of the Holy Spirit. So, tayo po ang templo ng banal na Espiritu. Kaya ang bawat katawan natin ay mahalaga, holy, na dapat hindi natin dinudumihan in a way na hindi tayo dapat gumagawa ng mga kasalanan na hindi nakakalugod sa Panginoon. Kasi mag-igrip yung banal na Espiritu. The Holy Spirit must be our personal partner in witnessing in the fact so that we might be able to be effective witness in Christ Jesus. So, ang banal na Espiritu po ang ating magiging partner sa ating mga ginagawa for the Lord. So, ibig sabihin, kapag tayo nag-share, hindi dahil tayo ay magaling, hindi dahil tayo ay matalino, well-versed sa Bible, si Sister Alona, kukuhan ko, i-sharean ko, dahil magaling ako, dahil marami akong alam sa ganito, ay mako-convert siya or magre-repent siya. Hindi po ganun eh. Ang banal na Espiritu pa rin ang mag-convict sa ating kapatid na sharean. Amen? But God has prepared everything in order us to follow. So, hinanda na talaga ng Diyos lahat. Everything prepared, sapagkat po, ang ating Diyos po, is a God, our God is a God of order. So, lahat po talagang planado sa Panginoon, sapagkat He is a God of order. The Spirit is the one who will convict the sin of the world upon sharing the gospel to the lost souls. Amen? John 16:7 verse 8, Nevertheless, I tell you the truth, it is to your advantage that I go away, for if I do not go away, the Helper will not come to you, but if I depart, I will send him to you, and when he has come, he will convict the world of sin and righteousness and of judgment. We observe, during the ministry of Jesus Christ po, ay dito sa mundo, we observe that His disciples have been with Him throughout His entire ministry. Bali, 3 years ang ministry ng Panginoon dito ay from the beginning ng kanyang tinipon ang kanyang mga disciples ay kasama niya po sila every day, every moment, saan man sila pumunta, tinuturuan sila. Kumbaga talagang buong ministry po magkakasama sila ng Panginoon. They had been trained by Jesus Christ. Sat His feet, absorbed His teaching, and had even went out into the surrounding cities to preach the kingdom of God. So ito pong ginagawa nila with Jesus Christ. Kasama sila. But why? They are not effective enough. And even they cannot cast out demon possessed. Naalala po natin sa anong verse na yun, yung hindi nila ma-cast out yung demon possessed. Ibig sabihin, hindi sila ganun ka-effective. Bakit? Samantalang from the beginning, kasama na sila ng Panginoong Hesus. Yun po ay dahil wala po yung banal na Espiritu sa kanila. Because the Holy Spirit is not in them. They don't have power to preach the gospel. Yung nga pa sabi ko kanina, they can preach. Pero knowledge lang. Matututunan nila, malalaman nila kung ano yung preach nila, matututunan nila. Pero yung conviction of the Holy Spirit, wala. Kasi malinaw na sinasabi doon sa verse na binasa natin kanina na ibibigay lang yung banal na Espiritu, bababa lang sa ating banal na Espiritu kapag namatay na ang Panginoon. But during that time, ang Panginoon ay kasama pa nila. Kaya ang banal na Espiritu wala pa rin sa kanila. So kaya hindi ganun ka-effective yung kanilang pag-share. Okay, nakakapag-share pero hindi ganun po ka-effective. Yung Acts 1 verse 8 ay it implies that they would become witness only after they receive the Holy Spirit. But they will not receive the Holy Spirit without dying of Jesus Christ on the cross. And during that time, hindi pa po namamatay ang Panginoon. Kaya mapansin natin, hindi po effective yung kanilang pag-share ng gospel. Ganon din po sa atin, mga kapatid. Mag-share man tayo ng gospel, kung wala sa atin ang banal na Espiritu at hindi nananahan sa atin ang banal na Espiritu, hindi po magiging effective. Maaring, i-share ko yung Acts 1 verse 8. Matututunan nung makakarinig ng aking pag-share. Malalaman nila, ito pala yung Acts 1 verse 8. Pero walang conviction sa puso nila. Kasi wala yung Holy Spirit.
Lalong-lalo na kung we are still living in sin. So hindi po kikilos ang banal na Espiritu sa atin. Hindi tayo makukonvict. Amen? The question is, why should we have to wait? Bakit ba kailangan natin mag-antay pa, no? Yung sabi, why not just start witnessing right there and right then and there? So bakit po? Okay, pwede, kaya natin, they can, but they would have lack of power to effectively witness. Kaya natin mag-share, pero walang power kasi wala doon yung Holy Spirit. Amen? In other words, they could have begun witnessing without the Holy Spirit, but it would not have the same power. It might result frustration due to lack of power. Maaaring share lang tayo ng share, shineran natin si sister ngayon, then sharean natin ulit next week hanggang sa magsawa siya. Narinig ko na yan eh. Ganyan na naman. Same. Walang conviction sa kanya kasi wala yung Holy Spirit doon sa taong nagsishare. Pero kapag nandun yung banal na Espiritu sa taong nagsishare, nandun yung conviction. Makikita ng banal na Espiritu at i-convict niya yung tao na sinesira natin. Kaya nga sabi niya, the Holy Spirit will convict the sin of the world. So mahalaga po ang trabaho ng banal na Espiritu when it comes to our witnessing. It is essential to acknowledge the Holy Spirit in witnessing because the primary job of God's Spirit in this world is convincing people from their sin. Convicting people from their sin. So, ang banal na Espiritu po ang magko-convict sa tao. Amen? Hindi po, halimbawa ako nag-share, hindi ako yung magko-convict i-convict kita, hindi Ang banal na Espiritu pa rin. At wala po yung specific time, specific date na sinare kita ngayon, i-convict kita ng 3 o'clock. Hindi ganun eh. Ang banal na Espiritu pa rin ang magtatakda kung kailan ka mako-convict. Kaya po tayong lahat dito, hindi tayo iisang date na nakakilala. Maaari ako nakakilala ako ng 2017, siya 2018 o 19, ganun. Kasi hindi sabay-sabay. Depende po kung kailan tayo magkakaroon ng conviction. Pero kapag tayo po ay nakarinig, sure, 100%, mako-convict po tayo, i-convict tayo ng banal na Espiritu sa mga gagawin natin na alam natin na mali at hindi makalugod sa ating Panginoon. Amen? In other words, you and I don't have power to convict people or change their heart with regards to salvation. Only God can change their thoughts, and the Holy Spirit only yun po ang magko-convict lang sa kanila. That is the job of the Holy Spirit, and our task is just to share and proclaim the good news sa mga tao. Yun lang po ang trabaho natin. Ang trabaho natin is to share lang ang gospel ng Panginoon. To share the gospel sa buong tao. Wala tayong pipiliin, maganda, pangit, bata, matanda, luko-luko, mabait. Wala tayong pipiliin sapagkat ang salvation po ay para sa lahat. Ano pa man ang itsura mo, ano pa man ang lahi mo, ang Diyos nang bahala, basta i-share mo yung gospel kasi yun ang trabaho natin na ibinigay ng Diyos para sa atin. Amen? Romans 10 verse 13 hanggang 15. For whoever calls on the name of the Lord shall be saved. How then shall they call on Him in whom they have not believed? And how shall they believe in Him whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher? And how shall they preach unless they are sent? As it is written, how beautiful are the feet of those who preach the gospel of peace, who bring glad tidings of good things. So, ibig sabihin po, kung wala pong magsishare, wala pong makakarinig. Kung wala pong makakarinig, wala pong makukonvict, walang maliligtas. So, ibig sabihin, kaya po tayo ay iniligtas ng Diyos. Kaya tayo tinawag ng Panginoon is to share the gospel. So tayo po ang gagamitin ng Diyos para mag-share ng kanyang good news sa mga tao. Sapagkat kung hindi po isi-share, kung walang nag-share sa akin, maaring hindi po ako makakarinig ng salita ng Diyos. At kung wala akong narinig, hindi ako magkakaroon ng conviction. Kaya ang bawat isa sa atin ay may tungkulin po na i-share ang good news, ang gospel ng Panginoon sa bawat tao. Wala po tayong pipiliin. Sometimes po, nai-intimidate tayo. Minsan nahihiya tayo.
Pero ang banal na Espiritu pa rin po ang magbibigay ng kalakasan sa atin. Bibigyan tayo ng Diyos ng boldness para i-share natin sa kanila yung good news. Ang Diyos din ang gagawa ng way para ma-penetrate natin, para ma-reach out natin yung mga tao na kailangan o ihinanda na ng Diyos ang puso na makarinig ng kanyang salita. Amen. Always the Holy Spirit po, hindi po sa atin. It's not about us. It's all about God, about Jesus Christ, about the Holy Spirit. Sila po palagi. Dapat ang glory nasa kanila palagi. Nasa Diyos palagi po ang glory, hindi po sa atin. Hindi natin masasabi na dahil sa akin si Ate Eva ay naging ganito, naging ganyan. Si Ate Eva ay naging napunta rito. Hindi po palaging ganun. Hindi po tayo man's pleaser, hindi po tayo palaging sa atin. Wala po sa atin yung glory dapat. Kay Lord. Isa po tayong tool or instrument palagi ng Diyos para ma-convict or ma-save yung mga lost souls. Tayo po ay gagamitin lang ni Lord. Hindi po tayo dito yung bida. Dapat si Lord po palagi ang naitataas, hindi po yung tayo. As we observe in this verse, unless someone preaches, people cannot hear the gospel. So kailangan po dapat na doon may burden tayo na mag-share. Nandun yung pagmamahal natin sa mga lost souls, lalo-lalo na po sa ating mga pamilya, no? Na marami pa po sa ating pamilya na hindi pa nakaka-relate na salita ng Diyos or maaring hindi pa sila believers. Pero sabi nga po na kung ang isa ay makarinig o ang isa ay makakilala sa Panginoon, ang buong sambahayan ay maliligtas. Yun po ang promise ni Lord, yes. Pero dapat po magtrabaho tayo. Hindi po tayo ay nakarinig sa isang pamilya. Kung 10 tayo sa isang pamilya, ay isa nakarinig, yung siyam hindi pa, ay bahala kayo dyan. Hayahay ka na kasi nakarinig ka na, safe ka na. Hindi po ganun eh. Kung hindi ka kikilos, hindi rin sila makakarinig. So, meron tayong mga tungkulin or responsibilidad unang-una sa ating Jerusalem, yung ating mga pamilya, and sa lahat ng tao. Amen? Hindi porke galit ka doon kay sister, hayaan mo siya. Hindi po ganun eh. Wala tayong pipiliin. Amen? Amen. If they don't hear, they cannot believe. If they don't believe, they cannot call. If they don't call, they won't be saved. So, nandun yung proseso. Dapat, una may mag-share para yung iba ay susunod na. Therefore, it is very important for us to share the gospel and have the burden in our heart to the lost soul, especially po sa ating mga pamilya. Amen? The salvation of the people we care about hinges on our faithfulness in witnessing. This is such a valuable service to God that we can give. Amen? So, dapat po para tayo yung pintuan, yung pintuan at saka yung bisagra na magkadikit palagi. So, nandun dapat yung puso natin sa mga lost, nandun yung pagmamahal natin sa mga lost na ako nakatanggap ako ng salvation, natanggap ko ng libre. So, dapat nandun din tayo yung puso natin na kailangan marinig din niya yung salita ng Diyos para siya ay maligtas din, maranasan niya rin yung pagmamahal ng Diyos na naranasan ko. So, ibibigay ko sa kanya ng libre. I-share ko sa kanya ng libre. So, ganun po dapat. Hayaan mo, mainit, ano pa man yan, gumastos ka man, walang problema. Kasi lahat ng mga resources na pwede mong gamitin sa pag-share sa kanya ay galing din sa Panginoon niya. Amen. Amen? So, still the Holy Spirit is almost indispensable in our witnessing. Even the Apostle Paul realized how much he needed God's Spirit to be successful. Amen? Imagine mo, si Apostle Paul na anointed, talagang tinawag ng Diyos, personally, talagang narinig niya ang salita ng Diyos. Kung tutuusin, napakagaling na niya. Before na siya ay Pariseo, ay well-versed, talagang teacher of the law. Ibig sabihin, talagang matalino, maraming alam. Pero ina-acknowledge pa rin niya, kailangan pa rin niya ang banal na Espiritu. How much more? Yung tayo po, di ba? So, palagi, napaka-importante, it's very essential, no? Yung trabaho ng banal na Espiritu sa atin bilang isang mananampalataya. Amen? 1 Corinthians 2 verse 3 hanggang 5. I was with you in weakness, in fear,
in much trembling, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom, but in demonstration of the Spirit of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Dapat po palagi hindi basihan natin na tayo ay nakapag-aral na marami tayong mga alam, graduate tayo ng mga theology, kung ano-anong meron tayong degree. Hindi po doon nakabase ang pag-share ng salita ng Diyos. Ano po? Not in the power of man, sabi nga, but in the power of God. Ang Diyos pa rin palagi ang mangingibabaw, hindi ang ating sariling kaalaman, ang sa ating mga sariling karunungan. Dapat palagi tayong nakadepende sa Diyos. Ang Diyos palagi ang ating pinagkukunan ng lakas ng karunungan. Amen? 2, the Spirit is the one who give power by sharing the gospel. So, napakalinaw po rito, no? Ang banal na Espiritu pa rin po, ano? Ang may kapangyarihan kapag tayo ay nag-share ng gospel. Hindi yung tayo po, no? Zechariah 4, verse 6, so he answered and said to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel. Not by might, nor by power, but my spirit, says the Lord of hosts. So, ang Diyos pa rin palagi ang ating ang itataas, hindi yung ating sariling kaalaman. We need to count on God's Spirit to aid us in convincing people of their needs for salvation. We must fully dependent to God and not in our own ability. Pray before we share the gospel to the people. So dapat po kapag tayo nag-share, ay nagpe-pray tayo, huwag tayo yung banat ng banat, tira ng tira. Pag-pray natin, Lord, dalhin mo ako dun sa tao na nakahanda ang puso na makinig sa iyong salita. Yung tao na hinanda mo na para marinig ang iyong salita. So mag-pray tayo. Kung meron tayong kasama, let's say dalawa tayo na nag-share, okay, nag-share si kapatid, pero ikaw naman, nag-intercede. Mag-pray ka sa Panginoon na yung isi-share ni kapatid ay magkaroon ng power through the Holy Spirit para makonvict yung ating sinesharean. Amen? So dapat po ganun, Huwag tayong umasa lang na, okay, na alam ko nang sasabihin ko. Hindi po ganun. Palagi na mag-pray tayo, na tayo ay gabayan, tulungan, i-empower, turuan ng banal na Espiritu while we are sharing the gospel for us to be effective witness of our Lord Jesus Christ. Amen? Amen. Acknowledge the Lord in everything we do and everything we accomplish. So dapat po palagi ay ang Diyos palagi ang nabibigyan natin ng glory. Amen. Ano man ang ma-accomplish natin sa buhay, hindi natin yun nakuha dahil tayo magaling. Dahil tayo ay may master's degree. Okay, binigyan tayo ng Panginoon ng mga knowledge na yun, ng wisdom, pero i-acknowledge natin na lahat yun ay naganap, lahat yun ay na-acquired natin, lahat yun ay nakuha natin dahil yun ang will ni Lord. Yun ang gusto ng Panginoon sa atin. So si Lord pa rin, acknowledge natin ang Diyos. Ang Diyos pa rin ang maitaas, hindi tayo. Amen? Amen. So dapat po ganun, Always give glory to God and not to ourselves. 3, the Spirit can help guide us to people we should talk. So ang Diyos, ang banal na Espiritu pa rin ang maglilid. Kaya nga po, ang banal na Espiritu is our partner in witnessing sa ating ministry. Siya pa rin ang maglilid. Siya maglilid sa atin, siya ang matuturo sa atin. The Spirit can help guide us to people we should talk to. Acts 16 verse 6 hanggang 9. Now, when they had gone through Phrygia and the region of Galatia, they were forbidden by the Holy Spirit to preach the word of Asia. In Asia, after they had come to Mysia, they tried to go into Bithynia, but the Spirit did not permit them. So passing by Mysia, they came down to Troas, and a vision appeared to Paul in the night. A man of Macedonia stood and pleaded with him, saying, "Come over to Macedonia and help us." Pansinin po natin yung salita, yung passage na to.
May mga plano sila eh. May pre-planning na sila eh. Malinaw na nakaplano na lahat ng gagawin nila, doon tayo pupunta. But the Holy Spirit, hindi sila pinayagan. So maari kasing mapahamak sila sa lugar na yon, or maaring sa lugar na yon ay walang makinig sa kanila. Pero ang banal na Espiritu ay inilid sila kung saan sila dapat pumunta. At ito nga, nagpakita sa kay Apostle Paul na doon dapat sila pumunta sa Macedonia. So ganun po, magtrabaho ang banal na Espiritu. Hindi tayo yung tira lang ng tira. Dahil dito malilim, dito tayo tayo. Mainit dyan eh, dito tayo. Hindi ganun eh. Dapat ay kung saan tayo nililid ng banal na Espiritu, doon tayo. Kahit pa yan ay mainit, kahit pa yan ay disyerto, kung doon tayo nilid ng banal na Espiritu, doon tayo. Kasi doon tayo magiging successful. Doon may mga nakahanda ng tao, may mga nakahanda ng kaluluwa na makinig sa salita ng Diyos. Kasi yun na ang prefer ng banal na Espiritu. Kumbaga, hinog na, pipitasin na lang. Ready na. Amen? So, dapat po ganun, pakinggan natin palagi kung ano ang leading ng banal na Espiritu. Hindi yung leading natin, hindi yung gusto lang natin. What is shown us is that God's Spirit guided Paul and his companions to the place where their witnessing would be most effective. Sure po yun, kasi doon sila nilid ng banal na Espiritu. So, nakaready na yung puso ng mga tao sa lugar na yun. The Holy Spirit also tells us what to do. He will guide and lead us to the people we need to talk. The same thing with Philip. Kung maalala po natin, si Philip ay yung angel of God ay nangusap kay Philip. Ang sabi niya, pumunta ka sa lugar na yon, then dinala siya sa lugar na yon, then after that, ay nakita niya yung eunuko, yung eunuch. Nagbabasa yung eunuch ng Biblia nung time na yun. Pero kinonvict siya ng banal na Espiritu, And the Spirit said to Philip, go over and join the chariot. So kinonvict si Philip ng banal na Espiritu na puntahan mo yung eunuch na yun kasi nagbabasa siya pero hindi niya alam yung binabasa niya. So ang ginawa ni Philip, dahil may leading ang banal na Espiritu, pumunta siya, tumabi siya. Kahit hindi sila magkakilala kasi ang banal na Espiritu, hinanda na niya yung eunucho eh. So pag tumabi siya at tinanong siya na, naiintindihan mo binabasa mo? Ang sabi ng eunuch, hindi nga unless merong magpapaliwanag sa akin. So that is the time na pumasok si Philip na ito yan, ganito yan. So ipinaliwanag niya at dahil ready na yung puso ng eunucho, ay nakonvict. Kinonvict siya ng banal na Espiritu at ano ba ang sabi niya? Bautismuhan mo ako nung sila'y makita ng tubig. So ganun po magtrabaho ang banal na Espiritu. The Holy Spirit will lead us dun sa tamang tao. Amen. Para hindi masayang yung salita ng Diyos. Amen. So ganun po. Kaya napaka-importante ng banal na Espiritu sa ating ministry, sa ating pagsishare, pag-witness natin sa ating Panginoon. Sapagkat we are the witness of Jesus Christ. Sabi nga, from Samaria at the end, hanggang sa end of the world, of the earth. Diba? Yun ang sabi niya. The Spirit will lead us to the people who are ready to listen the gospel. For another vital role of the Spirit is the one who gives us boldness in our witnessing. Acts 4 verse 29 and 31. Now, Lord, look on their threat and grant to your servant that with all boldness they may speak your word by stretching out your hand to heal, and that sign and wonder may be done through the name of your holy servant Jesus. And when they had prayed, the place where they were assembled together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit, and they spoke the word of God with boldness. Minsan po, yun nga, minsan hindi natin alam. Hindi natin alam ang sasabihin natin. Minsan nahihiya tayo. Pero, ang Holy Spirit pa rin po ang magbibigay ng boldness sa atin, ng lakas ng loob sa atin, kung anong sasabihin natin, paano natin, yung way, kung paano natin sasabihin yung mga salita ng Diyos doon sa tao. Especially, minsan kapag mga kita natin, mataas na tao to, matalinong tao to,
o may posisyon sa government, yung tao ito. Minsan na-intimidate tayo, no? Pero ang banal na espiritu pa rin po ang gagawa ng paraan para ma-share natin yung gospel sa taong yun. Ang banal na espiritu pa rin ang bibigay sa atin ng boldness. There are times that we like to share the gospel but we feel shy or intimidated. But the Holy Spirit will give us courage to do it. The Holy Spirit will teach us that we are going to say to get the attention of the person for us to share the gospel. So ganun po palagi ang banal na espiritu. Siya po palagi ang katulong natin sa pag-share ng good news para matupad kung ano ang plinano ng Diyos para sa atin. Amen? So maiksi lamang po yung ating message at conclusion na po tayo. Parang ang bilis siya. Okay? Acts 1 verse 8. But you shall receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be witness to me in Jerusalem, and in all Judea and Samaria, and to the end of the earth. We need to think always that the Holy Spirit is the power of God that lies within us. Huwag tayong matakot na mag-share ng gospel ng Panginoon, sapagkat ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin. We sharing the gospel of Jesus Christ not in our mind, not in our knowledge, but the Holy Spirit. Maaaring hindi natin alam, but the Holy Spirit will empower us. God will anoint us para alam natin yung sasabihin natin. Amen. Sapagkat hindi tayo hahayaan ng Diyos na mapahiya. Amen. And without the Holy Spirit within us, we are not be effective witness of God. Hindi tayo ipapadala ng Diyos para maging kanyang witness kung tayo po ay hindi puspos ng banal na Espiritu. Kasi hindi niya hahayaan mapahiya yung kanyang mga anak. So bago niya tayo dalhin o bago niya tayo ipadala, alam niya at nakahanda siya kung ano ang sasabihin natin. Amen? The Holy Spirit, He can assist in our witnessing by guiding us to the people we can talk to, by giving us boldness to speak to others. And by working in the heart of those we are care about to convict them of their personal sin, their need to forgiveness, and the real possibility of the coming judgment. Let us put our trust on God, not in our own ability or strength, because the Holy Spirit is the one who will give power to witness us. Amen? So, napakahalaga po ng banal na Espiritu pagdating sa ating buhay Kristiyano. At palagi nating tandaan na maaring sa tingin natin hindi sapat ang ating kaalaman para mag-share ang gospel, kaya po tayo ay nahihiya. Pero palagi po nating isipin na ang banal na Espiritu ay nananahan sa atin sapagkat we are the temple of the Holy Spirit at siya po ang tutulong sa atin, siya po ang ating partner sa pag-share ng gospel ng Panginoon, at siya rin po ang maglilid sa atin. At hindi tayo ililid ng banal na Espiritu sa maling tao. So yun po lagi ang ating tandaan at maraming salamat po.